Today it's September 12, 2025, 5 o'clock in the morning. So, good morning. Um, Before anything else, just want to introduce myself. So, my name is Angeline, and I'm the host of the Keep Going podcast. Marami akong gustong i-share today kasi medyo mabigat yung dinadala ko and gusto ko lang magkaroon ako ng recording na at least alam kong nailagay ko to sa episodes ko without further hesitation kasi gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko actually as a mom, as solo parent, as a trying to figure out everything. So, bear with me kasi I've been holding a lot of thoughts lately, and this is my only way to let it out. And if you're listening, I hope you listen until the end. Wala akong share masyadong lesson or what, but I just really want to vent out. So, timing yan. Kailangan umiyak agad. Timing yan, no? May eyebags na naman ako. Sobrang hirap pala talaga, no? Kapag ayan, nakakainis. But I'll manage na at least magkaroon ng magandang input yung sasabihin ko dito. But seriously, on September 7, I lost my grandmother, and me as apo, a grandchild, I've been carrying like a huge regret kasi malaki yung role nung lola kong yon sa life ko. Ever since nagkaroon ako ng maliit na family, my son, ang hirap naman ikwento. Nanay, help me. So, yes, what I'm saying is, ang hirap naman nito. So, what I'm saying, dali nga, excuse me I miss you, Nay. Sobrang late na ba? I think it's too late for me. I lost you. Di man lang ako pupunta. But, let's go back. Pinikwento ko kung bakit siya importante sa akin eh. Sobrang importante talaga siya kasi nung nakarating ako dito sa Manila, tapos sa Cavite na ako, dito na ako sa Cavite tumira. My lola,
showed me a lot of love. So, I took up criminology and natapos ko yung 1 year college, and with that 1 year, ang dami kong magandang experiences sa lola ko. So, let's start from giving her the chance na makapagkape sa labas ng bahay. So, yung place na pinuntahan ko at kung saan ako nagstay para mag-aral dito ng college, fresh from my memory. Siguro parang mga second month ko na yata nun dito sa Cavite, like 2009, yes. Bumili kami ng maraming sako. Sinako ko lahat ng mga basura sa harapan ng bahay. Tapos, after like 2 days na paglilinis, nakita ko yung lola ko umaga. Nakapagkape siya sa harapan ng bahay, and masaya siya. Maluwag kasi yung harapan na yun, yung bakanting lote, which is ngayon may bahay na siya. And I believe that day, maraming natuwa kasi nagamit nila yung space na parang naging tambakan ng basura and all. Pero years pass by, nagulat ako, may biglang naita yung bahay doon. And it's okay, hindi naman akin yun. But that's a fresh memory for me that hindi ko makakalimutan kasi hindi lang naman yung lola ko yung nakapagkape doon. And part of the journey na nagstay ako dito sa Manila to study college is yung siya yung nagplansya ng uniform ko. So, syempre kapag criminology student ka, yung uniform mo, kailangan may liston, may line, para snappy ka tingnan. Yes, yun talaga yung word, snappy. And I really don't know paano magplansya, paano magkaroon ng liston yung pantalon kasi syempre high school palda kami. Though gumagamit ako ng pang C80 uniform. Di ko na yung pinaplansya, sinusuot ko na yung agad kahit gusot-gusot na. Wala na akong pakialam. But having my lola, kailangan ko lang is bumaba, pumunta sa kabilang kwarto, dalhin yung plancha and yung uniform ko. Tapos, dun, siya na yung nagpa-plancha nun. Pero, nung nilagyan niya na yun ng liston, hanggang sa mag-form na siya doon ng hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Siguro mga 3 times niya atang na-plancha yung uniform ko. Para lang ma-make sure na may liston yung pants ko. Kasi lagi niya sabi, lagi niya kasing sinasabi na, ako na magpa-plancha nung pants mo para maayos. And parang alam ko din sa sarili ko na yung very first time na ma-plancha yun, nirequest ko talaga sa kanya just to have line para may guide ako pagka ako na yung magpa-plancha mag-isa, ganun. So, that's the sweetest memory I have with her. And dahil 1 year lang naman ako sa college, that entire year, walang mintes every Sunday, like around 4 a.m. pa lang ng Sunday, jukebox hits na yung maririnig ko. So, ito yung mga kanta ng Tell Me Quando. Yeah. Yun. Talagang all these. Anong eras yan? Like 90s? 80s? 70s? I'm not sure. Pero yun nga. It's really a good memory of having a grandmother na naging part ng life mo. Kasi hindi naman lahat ng apo nakakasama yung mga lolo-lola nila, diba? But this time, it hits different on my side kasi after the devastation na naranasan ko dahil hindi na ako makakapag-aral pa ulit for second year, that's where I started making a life. Like, nag-apply ako kung saan-saan, nagtrabaho kung saan-saan.
up until nagtagal ako sa BPO industry. So, there were times na nakakabisita pa rin naman ako kung saan nakatira yung lola ko, kung saan ako nagstay nung college days ko. But, hanggang bisita lang talaga. Like, syempre makita lang siya, makapagmano, and makipag-usap sandali. Like, kahit ilang minuto nga lang, ilang oras. So, maalis kagad ako kasi reasons kung saan-saan din kami tumira, palipat-lipat, dahil naungupahan lang naman kami noon, renta lang. And, eventually, for the past 6 years, dito na ako tumira sa Naik. So, malayo na to. Talaga, going to Bacoor, like, it's probably around more than 40 kilometers away. And, 1 hour away na din yung layo kapag ka motorcycle yung gamit. Pero kapag ka magbabas ka, siguro mga 3 oras ka na sa daanan. Pero, okay lang, not bad. Pero, the bad part is, kulang yung mga times na binisita ko siya. Kulang yung mga times na sana ako yung nakapag-alaga sa kanya. And kulang yung mga times na bumawi kami sa kanya as apo. Tapos, one of the valuable reason, or how should I say this? So, one of the many reasons bakit super important sa akin yung lola ko na yon, kasi nung trinay kong gumawa ng sarili kong family and eventually naging solo parent ako or single mother, my lola was there. So, though inalagaan naman talaga ako ng nanay at tatay ko, kinuha nila ako kasama si Adam nung nag-start na akong kumayod ulit, magtrabaho sa call center. Nagkaroon ako ng partner, and yung partner ko na yun, medyo hindi ko na ma-explain pa, but dito ko naranasan na kailangan iwanan ko yung anak ko sa piling ng lola ko. Kahit iika na siya, nakita ko na inalagaan niya yung anak ko, pati yung mga pinsan ko, mga tita ko, kung saan ako nagstay nung nag-aaral pa ako. Yung mga upuan doon, it leaves a good memory between my son and my lola, kasi I remember going home one time galing sa shift, nakita ko na masaya silang nagkukulitan. Adam was just only 1 year old that time. Kasi, wala na hindi naman ako pinanagutan ng naging father ng anak ko. And, I think, those, yung certain period na yon, kung saan yung kaagapay ko dun sa pagpapalaki sa anak ko within that 1 year old journey ni Adam, I can say ang laki-laki ng naitulong sa akin ng lola ko, kasi siya lang talaga yung tutok doon sa bata. For sure yung ibang tao sa loob ng bahay, they are also busy making their life and doing their stuff. Pero yung out ka na ng shift, out na ako ng shift ko ng 3:00, and then makarating ako ng bahay ng 6:00 ng gabi onwards. Naabutan ko, malinis na yung anak ko, nakakain na. Those are the days na sobrang thankful talaga ako sa lola ko, kasi hindi ko alam kung dapat ko bang tanawin na utang na loob. But actually, tinatanaw ko naman talaga siyang utang na loob.
na nakaagapay sila sa akin. Pero yung situation ko noon kasi parang wala akong choice kundi sige, ito yung malapit sa office. Kailangan ko talagang lunukin yung pride ko na dapat may maiwanan na maayos. Hindi ako mag-hire ng yaya kasi may mga kamag-anak naman. Dapat ganun, parang nagtitipid. Nagtitipid, pero at the same time, gusto ko lang may mapagkakatiwalaan, mapag-iiwanan ng bata. Kaya siguro ganun. And to be honest, sobrang hirap din nung naging experience ko bringing up myself para lang makaraos sa araw-araw. Sobrang hirap itawid ng mga araw na yon, lalo na kapag solo parent ka na. Hindi ako humingi ng sustento, hindi ako humingi ng tulong sa naging father ni Adam kasi hindi ko matanggap na iniwanan niya kami. Hindi ko matanggap na hinayaan niya lang ako na ako inyong responsibility. Pero while having my lola and my family members beside me, I was able to get through that phase. Yung mawalan ka ng budget, manghiram ka sa mga katrabaho, para lang makapasok ka the next day, maganda binat ka. Naitawid ko yon. And I just wanna say thank you. Thank you so much kasi without you, for sure, saan ba ako ngayon? But I really can't help it kasi talagang ang tindi nung regret ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin. Hindi ko alam kung paano ako makaka-get over sa feeling na to or sa nararamdaman ko kasi there's number of times na nakakapunta ako ng hospital para bisitahin yung nanay ko kapag na-hospital siya dahil ina-update lang naman ako ng pamangkin ko. There were also times na hindi ako nakakapunta kasi given the situation na graveyard shift, tapos wala kang enough na tulog, wala kang malayo yung inuuwian. Nadadaanan ko lang yung bahay so hindi pa ako nagda-drop by kasi syempre nagtitipid ako sa pamasahe before. Pero may time na kung kailan nagkamotor na ako. Dahil sa sobrang awa, dahil sinisendan ako ng picture, I find it like sobrang mahirap puntahan ang tao kapag iba na yung itsura, may dinaramdaman na. Kasi just like now, I'm very emotionally driven sa feelings ko. Kaya ganun, lagi ko sasabi, sige, dadaanan ko na lang. Kakasabi ko ng ganun. Namiss ko yun. Namiss ko yung part na sana natulog kami doon. Sana nag-sleep over kami doon para nakita ko kung paano yung kalagayan niya. Sana ganun. And here I am. I'm trying to build myself again. Tapos, ganun yung marireceive mo na news. So, wala na yatang sasakit pa. Mas masakit pa to sa breakup Sa totoo lang. Parang gusto kong makipag-break na lang sa lahat ng bagay para maka-get over. Di ko alam kung kaya ko
patawarin yung sarili ko dito. Hirap naman. Pero, I have a message for you, my lola. Gusto ko, gusto ko, kahit hindi wala ka na dito, I still want you to know sobrang important ka sa akin. I'm so sorry. So sorry kasi naging matigas ako. I'm sorry kasi hindi ako bumisita ng madaming beses kahit kaya ko naman. I'm sorry. But you know what, Nay? Updated ako sa nangyayari sa'yo. Kasi ang bait nung naging pamangkin ko. Yung isa mong apo, si Yuris. Napaka-hands down ako dun. Siya lahat nag-alaga sa'yo. And ina-update niya ako kung anong nangyayari sa'yo, kung hospital ka, ganon. Feeling ko, yung mga naiambag ko, parang wala yun. Parang walang narating yung naiambag ko, kaya I'm so sorry. I will do my very best. Makabawi ulit. Timing din tong ano na to eh, no? Tong camera ko eh. Nag-auto blur siya. Pangit ko kasi dito. I wanna say sorry sa part na close ko yung life ko sa inyo. Close ko yung doors ko sa inyo kasi parang naghahanap ako ng way para mapatunayan na kaya ko. Kaya kong itaguyod lahat. Parang ganon. Pero di ko naman nakalain na iwanan nyo kami agad. Grabe. Mamadali nga ako eh para mamadali ako para makabawi sa inyo. But what should I do? It's just to accept, diba, na iniwanan nyo na kami. And alam ko naman na nahirapan na din kayo. Kaya siguro yung mga surprises na ganito, talagang kahit mahirap tanggapin, kailangan tanggapin na lang para sa ikakatahimik ng lahat. But, Nay, I wish I can hug you again. Kahit isang beses lang. And then we can do another selfie. Just happy na mahilig ako sa pictures kasi I made sure kapag magkasama tayo, may selfies tayo. And I have them. Ang dami kong ganun. Ang dami kong ganun sa mga phones ko.
na nagkaroon ako. Nasira na nga yung iba eh. I wish pupunta ako ng birthday mo. Bakit ba ang tigas-tigas ko? I'm just tired of being like this, Day. I'm so tired of being strong. I just want you to hug me again. And we can have picture at least. Wait nga lang po ako tissue. I have to use this mic. Dilim, no? May ilaw ako dito eh. Yan, liwanag konti. Grabe ang emotionally driven ko, but I think this is the reality of being raw. Hindi ko kailangan pigilan kasi hindi ko na kaya. Nay, kasal ka man ngayon, of course, you're in our creator's beautiful place. There, wala nang masakit, nakakalakad ka, wala ka ng sugat, and I'll make sure na once magkita tayo dyan soon, I'll make sure na magkaroon tayo ng maraming memories together. For now, kailangan ko pang lumaban eh. Kailangan ko pang makabawi. And on top of that, sana makita ko yung family natin na buo kahit iniwanan mo kami. And patawarin niyo ko kasi kung ano-anong mga inuna ko. And I feel like hindi ako nagbigay ng time sa inyo. I'm so sorry. I just want you to know that you've been always in my prayers. Noon pa. I wish hindi ako huminto batiin kayo. I wish pinost ko kayo ng pinost para at least maramdaman ko na kasama ko kayo. Ma-feel ko na may kumpleto akong family. It's okay. I love you.
I love you so much. Alam ko, nasabi ko naman sa iyo ng personal. Lalo na pag pumupunta ako. It's just so happened that the last I love you, I told you is malamig ka na. And I don't like it. I feel bad. I don't know how long it will take for me to move on from this pain. But one thing I promise you, Nay, I'll do my very best. And I hope you'll be proud of me. I hope kahit hindi ka nakabisita dito sa bahay ko, bisitahin mo kaya ako, Nay. Bisitahin mo kaya ako kahit, I don't know, in any way. Marami akong halaman dito. Tatanim ako eh. Oh, by the way, Nay, I wanna say thank you. Kasi nung mga bata pa kami, lagi mo kami binibisita sa Leyte, at ginagala mo kami sa mga kamag-anakan natin. And because of you, naging water lover ako. Sinama ko si Adam sa Leyte, sa ilog. I know hindi ka na nakauwi sa inyo, but I want you to know, once makaluwag na ako, I'll make sure dala ka, kasama ka pag umuwi ako. I don't know kailan, pero whatever it is, I'll do it. I will do it. I will see you on your last week, on your last day sa burol po. But for now, I'm sorry, wala kami dyan. I wanna say thank you so much. Kasi this time around, I learned how to value people that are so dear to me. I learned value people that I can keep in this journey. Because of you, natuto akong mag-decide ng agad-agad. And I hope that kung ano man tong kahihinatnan ko sa mga naging desisyon ko, maging masaya kayo para sa akin. Have an eternal peace, Nay. I will really miss you. I miss you every day. Kung nandito ka pa, Nay, sa lupa, nandito ka pa,
Please, bisitahin mo kami. Pwede tayo manood ng TV. Pwede tayo makinig ng music. Linisan ko ulit yung mga kuko mo. And hirap. Pero kayanin. Sorry, naging speechless ako sa episode kong to. But I don't want to end this like super crying, Nanay. So, Nanay Doray, I just want to say thank you so much for being with me yung mga times na mag-isa kong tinataguyod yung pagiging nanay. I've learned a lot from you and mamimiss ko yung luto mong biko. Yung biko na ikaw lang yung may ganong klaseng luto. Masarap na biko. For now, hanggat kaya pa, while we are still breathing, we'll make the most of it. I will make the most of it. Na magkaroon ng masayang memory and walang pagsisihan. Wala na sanang pagsisihan. This episode is for you and I'm sorry, iniyakan ko lang to. Pero I just want to say I'm thankful na nagkaroon ako ng lola na kagaya mo. I am so thankful kasi you really showed to me paano maging strong, paano i-endure yung mga mahihirap na bagay. I saw you, nahirapan ka. And hindi man kami yung lagi mong nakasama hanggang sa tumanda ka, hanggang sa nawala ka. There's a big part of my heart that you're always here. And up until the time that I can manage to be more open, hanggat kaya ko, I will celebrate your death. Hindi dahil masaya ako na nawala ka, but I will celebrate your death. I know you are worthy to be remembered, and it's going to be my advocacy na make amendments or make sure to keep connected, to stay connected with your loved ones. And I have started that already. On the day na nawala ka and pinuntahan ka namin agad, I decided to connect myself again with
the people that I cared the most. I will not take this long, Nay. Um, I know this will take some time for us to get over, lalo na ako, but I will make sure that not to be affected with this loneliness kasi I want my son to see me as the superwoman, the strong woman na nanay niya. Nanay, if you have time to come by and stay here at home, please do so. You're always welcome. Thank you so much for everything. I will see you soon. We will see you soon. And know that I love you so much. Let me feel your presence again, Nai. Just one more time. I will end this episode here, and I want to say thank you. Thank you for being my Lola. Bye, Nai.